Balikan po natin Exodus 13, verse 4 and 5. Ito muna, sabi ng Panginoon kasi, o sabi ni Moses kay Lord, kasi sabi ng Panginoon sa kanya, Moses, pumunta ka sa Egypt, iligtas mo yung iyong mga kababayan. No, sabi ni Moses, Lord, sino ba ako? Tapos, pangalawang tanong niya, Lord, kung pupunta ako doon, sino ka? Sino yung sasabihin ko na nag-utos sa akin? Ito yung sagot sa kanya ng Panginoon. Verse 14, God said to Moses, ano raw? I am who I am. And he said, say this to the people of Israel, I am has sent me to you. Sabi ni Lord, ako nga, at ako ang nagsugo sa iyo. Verse 15, sabihan niyo po ako, God also said to Moses, say this to the people of Israel, the Lord, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has sent me to you. This is my name forever. No, ano po ang name na tinutukoy? Actually po, yung salitang Lord po dyan, yan po yung sinasabi nating Yahweh, yun po ang sinasabi din natin sa English na Jehovah, at ang ibig sabihin nga po ng Yahweh o Jehovah ay ako nga. I am who I am. Ito ang pangalan ko at ito ang magiging tawag sa akin sa lahat ng salin lahi. Okay, so patuloy natin pinag-uusapan ang pangalan ng Panginoon na I am, pero yung kanyang pangalan na yan na si Yahweh o si Jehovah, dinudugtungan pa nga po ng ibang mga katangian. Ang galing, no? Na para bang, ito si Lord, I am, tapos mayroong mga sitwasyon sa buhay, ito magiging siya. Dahil may pangangailangan, kaya sabi niya, I am your provider. Ang galing, no? Dahil may sakit, kaya sabi niya, I am the healer. Ang galing, no? So kapag po mayroon tayong I am sa buhay natin, aba, no, ang palad-palad mo. Pakitingnan yung katabi, pakisabihin, ang palad mo, bebe, no? Napakapalad po natin. Amen? Kasi meron tayong I am sa buhay, ang Panginoon. Kaya nga nung nakaraan, pinag-usapan po natin, ano ba yung mga pangalan ni Lord? Una, yung unang dalawa, ay yung mga may kinalaman sa pangunahing pangangailangan ng tao. Ano yung una? Jehovah? Come on, dapat nakabisado natin. Jehovah Jireh. Siya ay provider. Okay? Pangalawa, Jehovah Rapha. Siya ay nagpapagaling. Amen? Dalawa pa ulit, pinag-usapan natin nung isang Sunday lang, ito naman ay mga itinawag sa altar na katangian din ng Panginoon. Si Moses nagtayo ng altar pagkatapos nilang makipagdigma. At ano ang tawag niya? Jehovah Nisi. The Lord is our banner. The Lord our banner. No? Ibig sabihin ay ang Panginoon ang ipinaglalaban sila, at the same time pinaglalaban nila si Lord. Okay? Ang Panginoon ang kanilang watawat. Si Gideon nagtayo din ng altar. Pang-apat na po to. Nagtayo ng altar si Gideon. Ano naman? Jehovah Shalom. Ano ibig sabihin ng Shalom? The Lord is peace, kapayapaan. Okay? Ngayon naman po, may pag-uusapan pa po tayong susunod na dalawa. Tapos po tatapusin ko po doon sa pang-pito, mamaya, yung dalawa naman pong ito po ay mga pangalan ng Panginoon na nung sinabi, hindi pa nangyayari. Okay? Kaya ito ay sinabi ng mga propeta. At ang unang propeta na bumanggit ng isang pangalan at katangian ng Diyos ay itong si Jeremiah. Jeremiah 23 verse 6. Tingnan niyo po ito. Pakibasa ng malakas, verse 6 lang. Tingnan niyo po, in his days, Judah will be saved, and Israel will dwell securely. And this is the name by which he will be called. The Lord is our righteousness. Ano raw po uli? The Lord is our righteousness. At ano sa wikang Hebreo, ang the Lord is our righteousness, Jehovah Chidkino. Okay? Jehovah Chidkino. Yan, no? Saan po galing yung salitang Chidkino? Galing po yan sa salitang Tzadik, na ang ibig sabihin straight. Okay? Ulitin ko po yung salitang Chidkino galing sa salitang Tzadik. Ano po yung ibig sabihin ng Tzadik? Derecho. Straight. Okay? Ngayon, kaya po naging Chidkino kasi nga po yung nu, ibig sabihin as o kaya are.
Di ba po yung salitang Emmanuel, di ba po siyempre, obviously, yung El si God. Ano po? Yung pong im, with. Yung pong ano, yun po ay us. So, with us, God. God with us. Maliwanag po? Hello, maliwanag po ba? Okay? So, ano ulit yung ano? Ano nga? So, us o kaya our. So, the Lord our righteousness. Ngayon, ano ulit yung tsadik na yon? Straight. So, pag sinabi pong righteousness, ibig pong sabihin ay straight, diretso. Kumbaga si Lord, gumawa po siya ng standard at ito po yung standard. Ito, gumawa siya ng linya, ito yung linya na susundan. Kapag po sinabi po na righteousness sa Tagalog, kaya nga mas madali sa Tagalog, di ba? Sa Tagalog po ay katuwiran. Tama po ba? Pag sinabi niyong righteous sa Tagalog, matuwid. Tama? Tama? Pag sinabi naman po natin na hindi sumusunod sa righteousness, ang tawag natin kalikuan. Tama? Kasamaan. Kaya kalikuan, kasi nga po, mayroong tuwid, lumiliko, umiiba po ng landas, kaya nga po kalikuan. Yun ang tawag natin. Ngayon, ang sabi po dito, the Lord is our righteousness. Bakit? Alam niyo po, sa buhay, ang isa sa pinakamahalaga na dapat hinahangad po natin at talaga pong gusto natin na mangyari po sa buhay natin. Hindi lamang yung, Lord, pagalingin mo ako sa aking sakit. Lord, bigyan mo ako ng kapayapaan. Lord, i-provide mo yung aking pangangailangan. Hindi lamang po yon. Ang isa po dapat pinakananasa natin sa buhay ay maghari ang righteousness sa atin. Yung tayo raw po makapamuhay sa katuwiran. Kasi po pag tayo nabubuhay sa katuwiran, yan po ang pinakamagandang asset. Isa sa pinakamagandang katangian na mayroon po tayo. Naniniwala po ba kayo doon? Hello, naniniwala po ba kayo doon? Sa panahon po ngayon, mas maraming mga tao, pamimiliin mo kayamanan o katuwiran, pipiliin nila kayamanan. Pero hindi nila alam, sa mata ng Diyos at actually sa mata ng tao, sa mga tumitingin, mas hinahangaan po ang katuwiran kaysa po sa kayamanan. Tama po ba? At mas kinalulugdan ng Diyos, mas natutuwa ang Diyos sa taong nabubuhay sa matuwid kaysa sa taong marami lang ari-arian. Right? Kaya nga po ang katuwiran ay isa sa mga bagay na talagang hinahangad natin. Lord, hayaan mo na ang righteousness maghari sa buhay ko. Napakagandang asset po yan. Sabi ko nga po, pag tayo nagkaproblema, pag tayo may mga pinagdadaanan, alam po ninyo, ang pinakamalaki po na inyong pag-asa at saklolo sa buhay, hindi yung inyong pera, hindi yung inyong koneksyon, hindi yung kung ano-ano, kundi po yung inyong righteousness. Bakit? Kasi po, pag may righteousness, alam mo may saklolo ni Lord sa buhay mo. Amen? The steps of a good man shall never stumble. Sabi po niya, the steps of a good man are ordered by the Lord. Though he falls, he will not be utterly crushed down. Ang landas ng taong matuwid ay inaayos ng Panginoon. Kahit matisod yan, kahit bumagsak yan, magkaproblema yan, hindi siya madudurog. Hindi siya lubusan na babagsak. Amen? Kaya nga po asset ang katuwiran. Maliwanag po ba? Love righteousness. Pakisabi ng malakas, I love righteousness. Dito po sa verse na binasa po natin, tingnan niyo pong mabuti saan po ba nang gagaling ang righteousness? Well, ang liwaliwanag po, the Lord is our righteousness. Amen? Amen? The Lord. Ano raw? Saan galing ang righteousness? Kay Lord. Paano ka naging righteous? Kay Lord. Okay? Hindi po dahil sa ating mabubuting magawa kaya tayo tinawag na righteous. Expression po yun ng righteousness. Pero bago tayo makagawa talaga ng totoong mabuti, kay Lord muna. Okay po? The Lord is our righteousness, not our works. Hindi yung mabubuting gawa natin. Bakit? Tingnan nyo po ito sa Isaiah 64 verse 6. Isaiah 64 verse 6. Pakibasa ng malakas. Lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin, maruruming basahan ang katulad. Nalanta na tayong lahat gaya ng mga dahon. Tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. Yung buhay daw natin, kung ano lang yung uso, kung ano yung nangyayari sa paligid, kung ano yung ginagawa ng mga tao, sama-sama lang tayo. Di ba?
Pero ngayon, ang sabi niya diyan sa unang bahagi sa first sentence, ang ating mabubuting gawa parang maruming basahan lang sa harapan ng Diyos. Imagine, no? Kahit pala anong buti ng ginawa mo, hindi pala kasi tinitignan ni Lord, yun pong ating mabubuting gawa lang, tinitignan niya mismo yung pagkatao natin. Kung wala ang Panginoon sa buhay natin, marumi pa rin tayo. Ang nagpapalinis lang sa atin, si Jesus. Kasi may Jesus ka sa buhay, kaya ka malinis. Pero kung wala si Jesus, marumi tayo. At kahit anong buti ang gawin natin, dudumi yun the moment na mahawakan mo. Hello, maliwanag? So, ay ganun pala yun. Opo, maruming basahan, no? Yaki pa rin sa harapan ni Lord. No? Gumawa ka ng mabuti, ay tumutulong naman ako sa kapwa. Yaks, sabi ni Lord. No? Yaki pa rin pala yun. Hello? Di ba? Ay, ako naman, nagsisimba naman lagi. Sabi niyo, yaks. No? Kasi kapag wala si Lord, yaki pa rin. Tingnan niyo yung katabi niyo. Kung yaki o yummy. Pero pag may Lord yung ginagawa natin, ano yon? Yummy. Amen? Amen? Okay? So, lahat ng ginagawa natin, maruming basahan lang sa harapan ng Panginoon. Hindi rin ito nanggagaling sa ating relihiyon. The Lord is our righteousness. Hindi sinabing the good works are our righteousness. The religion is our righteousness. The church is our righteousness. Hindi po. Kahit mag-church tayo ng mag-church, kung wala ulit si Lord sa buhay natin, hindi pa rin tayo lumilinis sa ating mga karumihan. Hello, maliwanag po ba? Pwedeng welcome ka sa church, pero hindi ka welcome sa langit. Tama? Kasi sa church, kahit sino pwedeng pumasok, pero sa langit may mangi-screen. Tama po ba? Maliban na maglagay tayo po doon ng sin detector. No? Di ba? Kaso wala naman Tama, di ba po? Pero sa harapan ni Lord, ang mapakakapasok sa kanyang kaharian, yun pong mga mayroong katuwiran. At ang makapagbibigay lang ulit ng katuwiran na yan, si Jesus sa buhay mo. Maliwanag po ba? Tingnan niyo po itong Romans 3 verse 10. Romans 3 verse 10, nakasulat po, none is righteous. No, not one. Hello? Ano raw po? Walang matuwid. Pakitingnan katabi, walang matuwid. Wala kahit ikaw. Amen? Not even one, wala kahit isa. Pero ito, kung titingnan nyo po yung susunod na verses, same, Romans 3, pero verse 21, tingnan nyo po. No? Sabi niya, ngunit ngayon inahayag na kung paanong ginagawang matuwid ng Diyos ang tao. Ito'y hindi sa pamagitan ng kautusan. Bagaman ang kautusan at ang mga propeta ang nagpapatotoo tungkol dito. Inihayag na paano magiging matuwid ang mga tao. Paano? Ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Hesukristo. Walang pagkakaiba ang mga tao. Verse 23, lahat ay nagkasala at walang sino man nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pare-pareho raw makasalanan, walang pinagkaiba. Pero ngayon, verse 24, pakibasa na malakas, ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila itinuturing na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpapalaya sa kanila. Amen? Ibig pong sabihin, lahat daw tayo, walang matuwid, wala kahit isa, lahat makasalanan, pare-pareho makasalanan. Pero nung namatay ang Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, ibinuhos ang kanyang dugo. Ngayon, sino man daw nasasampalataya sa kanya ng buong puso, ibig sabihin ng sasampalataya, walang ibang kinikilalang tagapagligtas kundi siya, walang ibang kinikilalang Panginoon at Diyos kundi siya, walang ibang pinagtitiwalaan at inaasahan kundi siya, yun daw po ay maliligtas at nilinis sa lahat ng kasalanan at ginawang matuwid ng Panginoong Hesukristo. Amen po ba, mga kapatid? Palakpakan naman po natin po si Lord Jesus po dyan. Ano? Imagine, kahit anong bigat ng kasalanan pala natin, kahit anong sama natin, kahit ano pa nagawa natin nitong mga nakaraan, pag tayo raw lumapit sa Panginoon, lilinisin niya tayo, gagawin niya tayong matuwid. Kahit ano pa po yung dumi natin, kayang-kayang hugasan ng dugo ni Jesus. Amen? Kahit anong mantsa, mas matindi pa ang dugo ni Lord kaysa sa sunrocks. Amen po ba? No? Mas matindi pa po talaga na tagapaglinis, no, ng kasalanan, ng anumang karumihan, ang dugo ng Panginoong Hesukristo. Ang galing ni Lord, right? Kaya nga po, the Lord is our righteousness. Kasi po ang tinutukoy dyan, sa the Lord is our righteousness,
is no other than the Lord Jesus Christ Himself. No? Nung sabihin niya ng mga propeta, sinasabi nila, may Kristo na ipapanganak. Galing sa lahi ni David. At dahil sa Kanya, magiging matuwid daw po tayo. Amen? Okay? Ngayon, ganito po. So tayo, kahit gaano karumi, nilinis ng Panginoon. Ngayon, habang tayo naman po nabubuhay sa ibabaw po ng mundo, dapat din daw po pala na hinahayaan natin ang righteousness na naghahari at nakikita sa buhay po natin. Mga kapatid, Christianity is about righteousness. Genuine, true Christianity is about righteousness. Walang totoong Kristyanismo kung wala pong katuwiran, kung hindi po natin pinapahalagahan ang righteousness. Christianity is not about worship and fellowship. It's not just about going to church. It's about righteousness. Okay, tingnan niyo po itong verse na ito. Luke 13, 26 to 27. Luke 13, 26 to 27. Ito sabi ng Panginoon, sasabihin naman niya. Kasi bago yan, sabi ng Panginoon, balang araw may mga lalapit sa akin. Sasabihin nila, Lord, papasukin mo ako sa karya mo. Kilala mo ako, Lord. Kilala kita. No? Sasabihin naman ninyo, sabi ni Lord, kumain po kami at uminom, nakasalo nyo. At nagturo pa kayo sa aming mga lansangan. Lord, nakasalo pa nga kita, naka-fellowship pa kita, nakinig pa nga ako sa iyo eh. Di ba? Gusto mo, ulitin ko pa yung tinuro mo nun, Lord eh. Di ba? Pero sabi niya, sumagot naman siya, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na gumagawa ng kasamaan. Tignan niyo po, ang basihan pala ng Panginoon ng katuwiran at ng pagtanggap niya ay hindi lang yung kung nag-church tayo, kung nakikinig tayo sa Kanya. Hindi po, kung tayo ginagawa natin ang kabutihan sa Kanyang harapan. Kung tayo lumalayo sa kasamaan. Amen? Amen? Kasi po, nung sumampalataya tayo kay Jesus, nilinis na tayo sa ating mga kasalanan, iniligtas na ang ating kaluluwa. Pero habang nabubuhay pa po tayo, gusto ng Panginoon, ipamuhay natin ang righteousness. Amen? So, righteousness daw, hindi yan tungkol sa pakikinig lang. Ano pa? Righteousness, not ministry. Hindi basta ako may ministry ako. Ako naglilingkod ako kay Lord. Hindi. Sabi ng Panginoon, ang hanap niya, righteousness, higit sa lahat. Tama po ba? Kung magpastor ako mula pa noon hanggang sa mag-retire ako kung anumang abutin ko, pero kung walang righteousness sa buhay ko, walang kwenta yung sa harapan ni Lord. Hello? Magpaka-active na kayo sa church, ibigay nyo na lahat ng lakas nyo, no? Na po kayo, as in talagang 24 hours kayong naglilingkod sa church, no? Pero kung walang righteousness, sabi ng Panginoon, wala. No? Tingnan nyo po itong verse na po ito, Matthew 7:21 to 23. Matthew 7:21 to 23. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Amen? Ba't di kayo maka-amen doon? 22, tingnan nyo po yung 22. Sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba't sa inyong pangalan ay nangaral kami? Nagpalaya ng mga demonyo at gumawa ng mga himala. Ang titindi pa nga ng mga ginawa nila, di ba? Tapos, ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kasi kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Amen? So ano ang hanap po ng Panginoon? Ang hanap po niya sa atin, hindi basta makapaglingkod, hindi basta makapakinig, hindi basta nag-church. Ang hanap po ng Panginoon sa atin ay righteousness. Of course, ang mga taong ito na tinutukoy ng Panginoong Hesukristo, mga nakapakinig sa Kanya, mga naglingkod daw sa Kanya, pero wala kasing totoong pananampalataya kay Jesus. Kaya nga po, wala rin silang totoong righteousness. Kasi po, ang totoong may faith, yun po ang may totoong righteousness. Kaya kung tayo po talagang si Kristo nasa puso natin, tinanggap na po natin siya, tinutulungan din tayo ng Panginoon para makasunod sa Kanya. Amen? Binibigyan tayo ng kakayahan. Kaya nga po, hindi imposible na maging righteous sa harapan ng Diyos. Bakit? Kasi hindi naman yung sarili ko ang pinanggagalingan ng righteousness ko. Ang pinanggagalingan ng righteousness ko, si Jesus. Siya po ang tutulong sa atin at magbibigay sa atin ng lakas. Amen?
Tingnan niyo po ito, last verse po sa point na ito. 1 Corinthians 6:9 to 10. 1 Corinthians 6:9 to 10. Para po makita lang po natin gaano ba kahalaga ito, ang righteousness. Verse 9, sabayan niyo po ako. Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Hindi raw makakapasok, hindi raw magmamana ng kaharian ng Diyos ang sino? Ang unrighteous. Tapos, do not be deceived. Huwag kayong paloloko, huwag kang palilinlang. No? Pakitingin ng katabi, no? Sabihin niyo po, huwag tayong maglokohan, bebe. No? Do not be deceived. Ano raw? Neither the sexually immoral, nor idolaters, mga gumagawa ng kahalayan, sabi niya, sumasamba sa Diyos-Diyosan, adulterers, nor men who practice homosexuality, verse 10, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, pakiamoy nga yung katabi, baka may hangover pa yung iba dyan, baka may nakainom pa, no? Nor revilers, ano po yung nang-revile, yung mga maalipusta sa pangalan ng Panginoon, no? Pwedeng sa kapwa, no? Nor swindlers will inherit the kingdom of God. Ang ganyan lang po tayo. Tingnan niyo po, no? Gaano raw kahalaga ang righteousness? Kasi the unrighteous will not inherit the kingdom of God. Pero ito, ang good news po dyan, ano po, kahit pa yung lahat ng yan, ginawa ko lahat yan, pastor, patay na ako. Diba? Lahat ng yan mula doon sa una, hanggang dyan sa dulo, no? Mula doon sa sexual immorality, hanggang doon sa swindler, ako yun eh. No? Talagang check ka lahat, no? All of the above ka talaga, no? Okay lang, kapatid, kahit ginawa mo lahat yan, kahit pa sabihin mong, yan talaga ang larawan ng buhay mo, ang importante, lumapit ka na sa Panginoon. At nung lumapit ka sa Panginoon, nilinis ka ng dugo ni Jesus. Amen? Ang kailangan lang, wag mo na lang ipagpatuloy na gawin yung mga yan. Yun po ang hanap ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Amen? Kaya ito po, pinapakita yung mga iba-ibang uri ng kasalanan, pero alam nyo, ang dapat na effect pala niyan sa atin, conviction. Hindi condemnation. Ano po yung pagkakaiba ng dalawa? Ang conviction po galing sa Holy Spirit, kino-convict tayo. Ang condemnation galing sa demonyo, kino-condemn tayo. Ano po ba yung kino-condemn? Halimbawa, yan, nabasa yan, no? Pag nangungusap sa iyo demonyo, sasabihin, tinan mo, yung verse na yan, tapos ang kapal pa ng mukha mo, sisimba-simba ka pa dyan. No? Malis ka na, lumabas ka na. Kunwari, mag-CCR ka lang. No? Tapos huwag ka nang bumalik. Yung ganon. Susunod, huwag ka lang. Alam niyo po, tawag doon, condemnation. Hello? Diba? Di ka karapat dapat dyan. Baka masunog ka. Labas na tayo, samahan kita, sabi pa ng demonyo, no? Doon na lang tayo, no? Alam niyo po, pag ang effect sa iyo na natatakot ka na ang hindi lang basta takot para sumunod, kundi takot para lumayo sa Diyos, nahiya ka sa Panginoon, ang tawag doon, condemnation. Hello? At hindi po yung galing sa Lord. Pag tayo nakakarinig ng mga ganyang mga verses, nakikita po natin yan, dapat ang effect, conviction. Ang conviction ganito, yan, sasabihin ng Holy Spirit, ayan, anak, masama yan. Mahal kita, mahal ka ni Jesus. No? Kaya lang, pinaparealize sa'yo para na sa ganon, magbago ka. Para na sa ganon, isuko mo sa Kanya. At huwag kang mag-alala, tutulungan kita, bibigyan kita ng lakas para magbago. Amen? Hello, amen po ba, mga kapatid? No? So dapat ay conviction. Hayaan po natin ang Holy Spirit na nangko-convict sa atin at bibigyan niya tayo ng lakas para maituwid yung mga buhay po natin. Amen po ba? Okay? So that's number 1. Ano raw po? Jehovah Tsidkenu. Number 2 ay Jehovah Shammah. Ano naman yung Jehovah Shammah? The Lord is there. No? Tingnan yung katabi uli. Pakisabihan, siyamahan ka ni Lord. Lagi mo siyang kasyama. Okay? Ano po ba ang... Yun nga po, pag sinabing Shammah, andyan si Lord. No? Andyan si Lord. Pero totoo naman po talaga yon. Ano po, sabi ng Panginoon sa buhay natin, di kita iiwan, di kita pababayaan. Okay? Sabi rin po ng Panginoon sa mga ganitong pagtitipon, kung may 2 o 3 nagtitipon sa aking pangalan, andun ako sa kalagitnaan nila. Naniniwala ba kayo doon? Kasama natin si Jesus ngayon mismo. Hello? Na ngayon, andito po tayo, pero ang talaga po na pinunta natin dito, walang iba kundi si Jesus. Amen? Pag kumakanta tayo, kinakantahan natin si Lord. Okay?
Nakikinig tayo, of course, nagpapaliwanag lang po ako, pero salita ng Panginoon ang pinagbubulayan po natin. Amen? Kaya ano ang pagkakaiba ng ganitong gathering sa iba-ibang mga gathering? Well, ito po ay gathering na kasama si Lord. Kasi ito ay pagtitipon sa kanyang pangalan. Pero, yun pong Jehovah Shammah, hindi lang yan para po sa ngayon. Ang Jehovah Shammah talaga na tinutukoy po dyan ay sa mga susunod pang mga panahon. Ganito po, tilagan lang po natin yung verse Ezekiel. Propeta rin po ito, si Ezekiel, 48 verse 35. Last verse ng kanyang sinulat. No? Sabi po, the circumference of the city shall be 18,000 cubits. Sukat daw ng syudad. Anong syudad? Jerusalem. Pag-isabi ng malakas, Jerusalem. And the name of the city from that time on shall be, the Lord is there. Ano raw ang pangalan ng city? The Lord is there. Jehovah Shammah. Okay? At ano ang tinutukoy na Jerusalem? Ito ba yung Jerusalem ngayon, pastor, na ngayon andyan? No? Mayroon pong unang-unang Jerusalem dati pa, na talagang ginuho ng mga kalaban, ng mga mananakop, tapos nabalik ang mga Israelita, tapos po natayo nila ulit yung same lungsod ng Jerusalem, na hanggang ngayon buhay po yan. Pero ang talaga pong Jerusalem na tinutukoy, hindi yung ngayon, New Jerusalem. Okay? Ano po yung New Jerusalem? Okay, ito naman po Revelation 21. Revelation 21, verse 4 hanggang verse 5. Tingnan nyo po, verse 4 ba? Pakitingnan lang. Verse 2. Revelation 21, verse 2 pala. Sorry. Yan. And I saw the holy city. Ano po yung holy city? Sumagot naman, utang na loob, na parang interesado ba? Ganun, kahit peke lang. No? Para lang matuwa ako. Ganun. No? Okay. I saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride, adorned for her husband. Pababaraw ang lungsod ng Jerusalem. Saan? Sa bagong langit at bagong lupa. Okay? Verse 3, sabi po niya, and I heard a loud voice from the throne saying, behold, the dwelling place of God is with man. Mayroong nangusap mula sa langit, sabi niya, ito na, ang tirahan ng Diyos, ang tahanan ng Diyos, makakapiling na ng tao. He will dwell with them, and they will be His people, and God Himself will be with them as their God. No, sabi niya, ito na, ang tahanan ng Diyos. Ang Diyos titira na kasama ng mga tao, at ang mga tao makakapiling na ng Diyos. Okay? Tapos, dahil daw po dyan, verse 4, sabi niya, He will wipe away every tear from their eyes. No? Sa piling daw ng Panginoon sa New Jerusalem, ano raw po, papahirin niya lahat ng luha. Wala nang broken-hearted. Amen? Kahit ilang beses ka iniwan ng iyong jowa, no? Makakalimutan mo na lahat ng iyong pagluha. No? Wala na raw lahat ng mga sakit. Okay? Sabi niya ay, He will wipe away every tear from their eye. And death shall be no more. Wala nang kamatayan. Wow. Wala nang kamatayan. Neither shall be there mourning. Wala na raw pagluluksa. Wala nang lumbay. Nor crying. Nor pain anymore. Wow. Gusto niyo ba yung ganong buhay? Sino gusto ng ganong buhay? Di ba? Pero yan po, hindi yan imagination lang. Promise po yan ni Lord. Dito sa buhay na to, mayroon pa rin tears, mayroon pa rin mourning, mayroon pa rin pong crying, mayroon pa rin pong pain. Pero darating ang panahon, sabi niya, for the former things have passed away. Lahat ng mga bagay na to, bahagi na lang ng nakaraan, balang araw sa piling ng Panginoon, perfect ang buhay. Amen? At alam niyo po, kung sino ang titira po dyan, lahat po ng tao na hinugasan ang kanilang kasalanan, ginawang matuwid ni Lord nung sila ay sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Yon ang sabi po doon sa Romans 10 verse 21 to 24 kanina. Amen? Lahat ng sumampalataya, ginawang matuwid. At sino lang ba makakapasok sa kaharian ng Diyos yung matuwid? Kaya po sila po ang papasok kasama po dyan sa tirahan po ng Panginoon. Maliwanag, mga kapatid? No? So, pakitingnan ulit katabi, kita tayo doon, ha? No? See you. No? Magdala kayo ng camera, ha?
Picture-picture tayo doon, ha? No? Para masaya. Pero yun po, promise yan ni Lord. Amen? Ngayon, listen carefully. Bago po dumating ang New Jerusalem, may mangyayari muna. Pakinggan niyo pong mabuti. Bago dumating ang New Jerusalem, may mangyayari muna. Darating si Lord, second coming, tapos pugugunawin ang mundong ito, kaya nga po mayroong New Jerusalem, mayroong New Heaven and New Earth, saka New Jerusalem. Bakit? Kasi gugunawin na po ang mundong ito. Ngayon, pag ginunaw po ang mundong ito, ibig sabihin walang matitira. Ibig sabihin, okay, listen uli, no? Lahat ng mga bagay na pinapahalagahan ng tao, lahat ng yan mawawala. Hello? Yung cellphone ninyo na pinakaiingat-ingatan ninyo, yung cellphone mo na nabili mo, pinag-ipunan mo ng 10 taon ang pang-down, tapos 3 taon mong hinuhulugan, monthly. Alam mo, lahat ng yan, masusunog lang din. Magugunaw lahat. Hello? Makabili ka ng magandang kotse, masusunog lang din lahat. Pagpundar ka ng kung ano-ano mga properties sa mga bahay, mawawala lahat. Ano lang daw ang matitira? Lahat ng ginawa mo para sa Panginoon. Amen? Kaya nga po pakinggan natin to, ha, no? Sa totoo lang po, kailangan tayo pala naghahanda diyan sa pagtira natin, diyan sa new city na yan. Unang-una, na inihanda natin, sarili po natin. Tama po ba? Kaya sabi ng Panginoon ay aanhin ng isang tao makamit man niya ang buong mundo kung mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. So dapat siguraduhin mo, kaya nga sumasampalataya ako kay Lord para sigurado ako. Pag tayo po sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, ginawa tayong matuwid ng Panginoon, papasok tayo sa kanyang kaharian, ligtas ang ating kaluluwa. Amen? Pero ngayon ganito po, tayo po na mga tinawag ng Panginoon, mga kumikilala sa Panginoon, of course, may kanya-kanya tayong kaluluwa. Tingnan niyo po yung katabi niyo, kung may kaluluwa pa siya. Lahat po tayo, at kung ilan ba kaluluwa niyan, tingin niyo. Lahat po tayo may tigi-isang kaluluwa. Tama? Hello, tama po ba? Lahat tayo tigi-isa lang ng kaluluwa. So balang araw, pagharap po natin sa Panginoon, sa totoo lang po, ang dala natin doon, ang mayroon tayo doon, yung ating kaluluwa, kasama na po, bibigyan din ng bagong katawan sa panahon na yan. Okay? Pero, ganito po, yun pong, tinanggap tayo ng Panginoon bilang mga individuals. Okay? Lahat po tayo. Ang value po natin sa harapan ni Lord ay bilang isang kaluluwa. Mahalaga ka sa Panginoon, mahal ka niya, kasi dahil sa binigyan kanya ng kaluluwa, ng espiritual na buhay. Tandaan po nating mabuti ito, ha? Kaya namatay si Lord para sa ating mga kaluluwa. Tatanggapin tayo sa kanyang kaharian dahil po sa ating mga kaluluwa. Okay? Nasabi ko nga, bibigyan na rin po ng bagong katawan sa panahon na yan. Pero yung kaluluwa po, napaka-importante. Okay? Kaya nga po, huwag nating titignan ang ating sarili ng mas mababa o mas mataas kaysa sa pagpapahalaga ng Lord sa ating kaluluwa. Kung ikaw man ay mayaman, may sinasabi, sikat, ang dami mong mga followers sa TikTok, mga 29 ganon. Tapos, ang dami mong mga narating sa buhay. Nako, tandaan mo kapatid, isa lang din kaluluwa mo. Kung anong halaga, so kung tingin mo, sobra kang espesyal sa Panginoon, hey, isa lang kaluluwa mo, ha? Yung katabi mo, na tingin mo ay parang wala lang, no? Walang pera, walang tinapos, nagtutbrush nga, hindi tinapos, naligaw, hindi tinapos, no? Walang narating, kung ano lang siya, meron din siyang isang kaluluwa. Hello? Hello? Ibig sabihin, pare-pareho lang tayo. Tama po ba? Kung sino man po kayo, hindi ko alam kung anong pagtingin nyo sa sarili ninyo. Kung tingin nyo, parang mababatingin natin sa sarili natin. Tingin na, ganito lang ako, hindi naman ako ganun importante. Importante po kayo, kasi po, meron din kayo isang kaluluwa. Kung may isang kaluluwa, may isa rin po kayo. So, pare-pareho lang po tayong importante sa harapan ni Lord. Amen? Parang ayaw maniwala nung iba. No? Naniniwala po ba kayo pare-pareho tayong importante sa harapan ni Lord?
Hindi pinag-uusapan po dito kung ikaw ay mayaman, ikaw ay mahirap, kung ikaw ay may mga narating o walang narating, kung ikaw ay pogi o maganda o kung ewan ko kung ano itsura, no? Basta kung ano man po tayo, pare-pareho po tayo dahil tig-isa tayo ng kaluluwa sa harapan ni Lord. Maliwanag po ba? At yun po ang ihaharap po natin. Yun po ang tatanggapin ng Panginoon balang araw. Maliwanag po. Okay? So yung kaluluwa po natin. So, hindi po kayo mahalaga dito sa church dahil sa ganito kayo, dahil kasi may pera ako, kasi ganito. Hindi. Kasi po may kaluluwa kayo. Okay? Huwag niyo rin pong iisipin, hindi, wala lang ako rito kasi wala naman akong ganito, wala akong pinag-aralan. Siya kasi mataas ang pinag-aralan, ako mababa ang grade. Diba? So what? No? May kaluluwa ka rin, kaya importante tayo pare-pareho. Amen? Amen? Ngayon, sa kaharian po ng Panginoon, gusto niyong tumaas pa lalo ha, kasi mataas na talaga ang value natin sa harapan ni Lord. Gusto niyong tumaas pa lalo ang value natin sa harapan ni Lord? Okay? Ganito po. Magpasok din po tayo ng iba pang mga kaluluwa doon sa New Jerusalem. Magpagamit tayo sa Panginoon. Mag-invite tayo, mag-share tayo ng gospel, maglingkod tayo sa Panginoon. Yun po, mas nagiging mahalaga po tayo sa harapan doon. Bakit? Kasi may na-accomplish tayo ng pangwalang hanggan. Amen? Ang ibig ko pong sabihin, okay, ako, bilang isang tao, isa lang din naman kaluluwa ko eh. Pero paano akong mas nagiging mahalaga ang papel sa church at sa kaharian ng Panginoon? Paano nagiging mas valuable ako pag ako nagdadala ng kaluluwa sa Kanya? Bakit yung isang kaluluwa ko nadagdagan ng isang kaluluwa? Nadagdagan ng isa pang kaluluwa? Nadagdagan ng isa pa? O di tatlo na. Amen? Nadala ko sa Panginoon. Ibig sabihin, ang halaga po natin, yung kung may rungko tayong gustong gawin, kung gusto po natin na mas mayroon tayong ma-accomplish, magawa, magdala tayo ng kaluluwa sa Panginoon. Walang kwenta yung ating kasikatan kung pang sarili lang natin. Kung sikat ka, ginagalang ka, walang kwenta yan sa harapan ng Panginoon. Gusto mong magkaroon ng kwenta yan, gamitin mo sa pagdadala ng kaluluwa kay Lord. Amen? Mayroon kang posisyon. Walang kwenta yan sa harapan ng Panginoon. Pero kung gagamitin mo yung posisyon mo para makapagdala ng kaluluwa, nagkaroon ng kwenta ang posisyon mo. Marami kang pera. Nako, wala yan sa harapan ni Lord. Pero kung gagamitin mo yung pera mo para makapagdala ka ng kaluluwa kay Lord, then nagkaroon ng kwenta yung pera mo. Amen? O kaya tayo, yung kabaligtaran naman, hey, ako pastor, wala akong pera. Pero kahit wala kang pera, nagpapagamit ka kay Lord. Edi, mas nagkaroon ng kwenta yung buhay mo. Mas mayaman ka pa sa isang mayaman, mas nagkaroon ka pa ng kwenta sa isang mayaman na hindi nagpapagamit kay Lord. Wala akong sinasabi, pastor, wala akong ipagmamalaki. Pero nagpapagamit ka sa Panginoon, mas mahalaga ka pa ngayon kaysa isang tao na napakataas ng posisyon, kahit pa President of the Universe yan, kung hindi nagpapagamit kay Lord. Amen? Ganon po ang Panginoon. Ganon ka-fair si Lord pagdating sa paggantimpala sa buhay na walang hanggan. Amen po ba, mga kapatid? So yun po pag-asa natin, no? Sa presence ni Lord pupunta tayo balang araw. No? Sana magsama pa ho tayo ng iba. Paggamit din po tayo sa Panginoon. Amen po? Pagkasabi ng malakas, Jehovah Shammah. Balang araw po yan. Amen po? Okay, makakasama po natin si Lord. Sige po, yan po yung dalawang prophecy. Ano po yun? Jehovah Chidkino, it's about Jesus Christ. Natupad na po yan. Natanggap na rin natin ang righteousness ni Lord nung tayo po ay sumampalataya sa Kanya. So Jehovah Chidkino, this is something that we have already received. Jehovah Shammah, mangyayari pa lang. This is something that we will receive. We are yet to receive. Pero itong number 3, this is something that we should be receiving every day of our lives. Okay? Ito po, tingnan nyo po ito. Gusto ko pong tapusin itong I am who I am na pinag-uusapan natin dito po sa huli, yung pang-7. Tingnan nyo ang Psalm 23 verse 1. Psalm 23 verse 1, the Lord is my shepherd. I shall not want. Yan po sa wikang Hebreo ay Jehovah Rohi. Jehovah Rohi. Galing po sa salitang raan na shepherd, Rohi, my shepherd.
Yung I kasi, ibig sabihin my. Kaya yung ni, si, di ba, my banner. Maliwanag po? Okay? Rohi, my shepherd. Ngayon, kaya mapapansin po ninyo, yun pong the Lord is my shepherd. Nung ang Panginoong Hesukristo, rito sa lupa, inangkin niya, sabi niya, I am the good shepherd. Amen? I am the good shepherd. Kaya si Lord po, galit sa kanya yung mga Israelita nung panahon na yon, kasi paulit-ulit niyang inaangkin yung salitang I am. Sabi nila, tao ka lang kasi ayaw nilang kilalanin ang pagiging Diyos ni Lord. Kaya, bakit mo ginagamit yung salitang I am? No? So galit sila kay Lord. No? Pero ito po, inaangkin ng Panginoon. Napaliwanag ko na po yung Jehovah, o yun pong the Lord is my shepherd, noon pong nakaraan. Amen? So hindi ko na po gaanong papaliwanag po yan. Ngayon po, gusto ko pong basahin po natin ng buo. Ito pong Psalm 23 sa Tagalog. Okay? Sige po, tumayo po tayong lahat. Basahin po natin ito. Wala po munang lalabas, hindi pa ho tayo tapos. Tingnan nyo pong mabuti po ito. Gusto ko pong tapusin ang who I am sa pamagitan ng verses na ito. Pakibasa po natin. Sige po, pakibasa natin yung may naniniwala, yung may feelings po. No? Sige po, 1, 2, 3. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Verse 4, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ikay aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Verse 5, ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinubuhos, sa aking saro, pagpapalay lubos-lubos. Verse 6, kabuti at pag-ibig mo sa akin di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay. At magpakailanmay sa bahay ni Yahweh mananahan. Balikan lang po natin, isa-isahin po natin. Verse 1, the Lord is my shepherd. No? Si Yahweh ang aking pastol. Jehovah Rohi. Verse 2, pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan. Verse 2. Tapos po sabi niya, at inaakay sa tahimik na batisan. Binibigay niya ang aking pangangailangan, Jehovah Jireh. Amen? Pinapanauli niya ang aking kalakasan. Verse 3. He restores my soul. Pwedeng inner healing. Pwede pong physical healing. Jehovah Rapha. Pinapatnubayan niya ako sa tamang daan. He leads me in the path of righteousness for His name's sake. Jehovah Chidkeno. Okay? Verse 4, dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan. Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Jehovah Shalom. Amen? Verse 5, sabi niya, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Haharap pa lang ako sa kalaban, pero may nakahanda ng table, may nakahanda ng salo-salo, mayroon nang nakahandang party. Anong ibig sabihin? May nakahanda ng celebration. Bago pa man lumaban, may celebration na. Ano ibig sabihin? Kasi sinasabi ng Lord, sasamahan kita sa laban mo. Jehovah Nisi. Amen? Verse 6, sabi po niya, at ako'y, sa kaputi at pag-ibon mo, ay di magkukulang. Siya makakasama ko habang ako'y nabubuhay. At magpakailanman, forever, sa bahay ni Yahweh mananahan. Ano po yon? Jehovah Shammah. Amen? Kasama ko si Lord buong buhay ko. Pag namaray man ako, kasama ko pa siya. Titira ako sa kanyang kaharian habang panahon. Amen po ba, mga kapatid? No? Gusto ko pong tingnan nyo yung verse 6 sa English. Sabi po niya ay, surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. Wow! Pakibasa ulit ng malakas yun. Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Wow! Pag-isipan niyo mabuti yun. Ano raw? Susundan ako ng kanyang kabutihan at ng kanyang habag sa lahat ng araw ng aking buhay. Tapos,
Balang araw, titira ako sa kanyang kaharian, magpakailanman. Pero, huwag niyo munang isipin yung magpakailanman. Isipin niyo yung araw-araw na buhay. Ngayon muna, dito muna tayo. Araw-araw na buhay. Ano raw pangako? Goodness and mercy shall follow me. Susundan ako, hindi bibitaw, hindi mawawala ang kanyang kabutihan at ang kanyang habag sa akin habang ako ay nabubuhay. Yung kabutihan ni Lord, mabuti siya. Alam niya yung mga sitwasyon ko, alam niya yung mga pinagdadaanan ko, alam niya yung mga pangailangan ko. Yung habag ni Lord, maawain siya. Nagkukulang ako, nagkakasala ako, nagkakamali ako. Pero hanggat lumalapit ako sa Kanya, nagpapatuwid ako sa Kanya, lagi niya akong kinakahabagan. Huwag lang akong magmamatigas sa Kanya. Amen? Susundan daw ako lagi nun. Ngayon mga kapatid, tingnan niyo po yung verse na yan. Di ba ang ganda? Ano po? Kasama mo lagi si Yahweh sa buhay mo? Sa lahat ng sitwasyon ng buhay mo? Amen? Ano lang daw ang dapat mong gawin? Gawin mo talaga siya na shepherd ng buhay mo. Isipin niyo po ganito, no? The Lord is my shepherd. At ano ang trabaho ng sheep? Kung tayo yung sheep, ano ang papel natin? Sumunod sa shepherd. Amen? At kung ang sheep sumusunod sa shepherd, ayon sa verse na yan, mayroon din naman daw sumusunod sa sheep. Ano ang sumusunod sa sheep? Goodness and mercy of God. Kaya nga sabi nung kanta natin, di ba? Your goodness is running after me. Alam niyo mga kapatid, gusto mong habulin ka ng pagpapala? Habulin mo si Lord. Hello? Diba? Sino ba ang habol natin? Ano ba ang inahangad natin? Si Lord dapat. Problema kasi ng iba, binabaligtad. Nabubuhay, nagjo-church, naglilingkod kay Lord, pero ang inahabol, goodness and mercy. Hindi, wag daw ikaw ang humabol sa goodness and mercy. Hayaan mo ang goodness and mercy ang humabol sa'yo. Pag inahabol mo yung goodness and mercy, nawawala ka sa focus. Hinahanap mo yung bigay kaysa doon sa nagbibigay. Hinahanap mo yung regalo kaysa doon sa nagre-regalo. Mali. Kaya yung iba, di ba, mag-church ka. Sabi mo, sinubukan ko naman yan. Nag-pray naman ako. Di naman pinakinggan. Ayoko na. Akala ko pa naman pag nag-church ako, walang maganito. Bakit may mga ganito? Bakit ako nakakaranas ng ganito? Bakit may pagsubok? No? Mali. Kasi ang hinahabol natin, goodness and mercy. Pero kung hahabulin mo, si Lord, susunod ka sa Panginoon kahit anong mangyari. Susunod ka sa Panginoon kahit anong pinagdadaanan mo. Kahit anong sitwasyon mo sa buhay, magpapatuloy ka sa Panginoon. Tandaan mo, sabi niya, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Amen? Mga kapatid, kaya nga po, ano ang dapat gawin? Follow Yahweh. Sumunod lagi, the Lord is my shepherd. Kantayin nga po natin ito, habang kinakanta po ninyo ito, kilalanin natin. Kahit tingin nyo, kunti pa lang, pero yung karanasan mo sa Panginoon, hindi pa ganun karami. Pero kilalanin mo, mabuti si Lord. Hindi mo lang nare-realize, pero sa totoo lang, napakabuti ni Lord sa'yo. Parang hindi mo pa nakikita, pero mula nung ipanganak ka, mabuti si Lord sa'yo. I-recognize lang po natin ngayon, sabi mo, Lord, ang bait-bait mo sa akin. Buong buhay ko, tapat ka. Buong buhay ko, kasama kita. At alam ko, hahabulin pa ako ng kabutihan mo habang sumusunod ako sa'yo. Amen? Habang surrendered ang buhay ko sa'yo. I love you, Lord, for your mercy never failed me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I
the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrender now, I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down and surrender now, I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Yumuko lamang po tayo at pumikit. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Yun daw ang tamang response pag nakikita natin ang kabutihan ng Panginoon. Hindi lang sa mga nakaraan, kundi pag nakikinita natin yung mga kabutihan pa ng Panginoon na sumusunod sa buhay natin. Ang tama lagi na response, with my life laid down, I surrender now. I give you everything. Ano ang tamang tugon sa kabutihan ng Panginoon? Sukong buhay. Buhay na nagsasabi sa Kanya, Panginoon, tagasunod mo ako. Panginoon, tupa mo ako. Panginoon, binibigay ko ang buhay ko sa iyo. Kung yon ang sinasabi ng puso mo ngayon, gusto mong tumugon sa kabutihan ng Diyos. At sabihin sa Kanya, Lord, here I am. I lay down my life to you. I surrender everything to you. Lord, I give you my life. Ikaw ang shepherd ko. Ako ang sheep mo, Panginoon. Yahweh, you are my God. You are my Lord. Ikaw ang boss ng buhay ko. Kung sinasabi nyo yan ngayon sa Panginoon, pwede ba itaas mo lang ang iyong dalawang kamay? And let's just pray together. Panginoon, salamat, salamat sa kabutihan mo sa amin. Sige po, magpasalamat sa Panginoon. Salamat, Lord. Ikaw yung aming Jehovah Jireh. Ikaw ang aming Jehovah Rapha. Our righteousness, our banner. Lord, our healer, our peace. Panginoon, Ikaw ang aming dakilang pag-asa. Totoong-totoo ka sa buhay namin, Panginoon, sa maraming pagkakataon, Panginoon. Nakikita man po namin ito o hindi, buong buhay namin, mabuti ka sa amin. At salamat, Panginoon, dahil sa mga susunod pang mga araw, mga taon ng buhay namin, magiging tapat ka pa rin, magiging totoo ka pa rin,
susundan pa rin kami lagi ng iyong kabutihan at ng iyong habag, Panginoon. Lord, inaangkin namin ito pong verse na to. Bilang mga tagasunod mo, surely goodness and mercy shall follow us all the days of our lives. Susundan kami, Panginoon, ng iyong kabutihan, ng iyong habag, buong buhay namin, Panginoon. Maraming pong salamat. Pinangahawakan namin ito. Ngayon nga po, Lord, tanggapin niyo ang buhay namin. Inihandog namin ang mga buong pagkatao namin sa iyo. Pagharian mo kami, pangunahan mo kami, gawin mo kami ng mga totoong mga tagasunod mo. Panginoong Jesus, ikaw ang Panginoon namin. Pagharian mo po kami. Salamat po, Panginoon. Salamat po ng marami. Tinatanggap namin ngayon ang mga salitang ito, ang mga katangian mong ito sa aming buhay. Pinapahayag namin, totoo ito sa buhay namin. Mararanasan namin ang mga pangalan mong ito sapagkat ikaw ang aming Jehovah. Ikaw ang aming Yahweh sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Baba na po natin ang ating mga kamay. Tanggapin natin ang basbas. At ngayon, mga kapatid, ang pag-ibig na hindi nagbabago, ang pag-ibig na hindi nagmamaliw ng Ama, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo na binili niya ng kanyang dugo, at ang pagsama lagit pangunguna ng banal na Espiritu ay sumating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen at amen.